Ano ang naiisip mo patungkol sa langit, mga kaibigan? Nagdududa ka ba na ito ay totoo? Kung ikaw naman ay naniniwala talaga na totoo nga ang langit, ano ang nai-imagine mo patungkol sa langit? Ito ba ay punong-puno ng liwanag? Nababalot kaya ito ng mga magagandang musika kung saan maraming grupo ng mga anghel ang kumakanta papuri sa ating Panginoon? At kung aking naiisipin, mga kaibigan, ang setting doon sa langit, ay hindi talaga ma-imagine ng aking utak kung gaano kaganda ang langit na bayan, kung gaano ka-grande ang architecture ng mga pasilidad doon. Na-imagine mo ba ang kumikinang na mga display ng gold at silver at ng mga mahalagang mga bato katulad ng haspe at diamante na kung saan natatapatan ito ng liwanag at lalong gumaganda ang itsura nito? Halos karamihan ng mga tao dito sa lupa ay may iba't ibang impresyon patungkol sa langit. At habang iniisip natin ang napakalawak na posibilidad ng talagang itsura ng langit, lagi nating isaisip na napakaraming termino, mga kaibigan, ang nagdi-describe sa salitang langit or heaven. Ang single noun, mga kaibigan, na heaven or langit ay nag-emphasize sa isang overall unity na kung saan binabanggit, mga kaibigan, sa 2 Corinthians 12 verse 2-4. Ito ang sulat ni Apostol Pablo. May alam akong isang lalaki na nakay Kristo. Hindi ko alam kung ito ay sa katawan o wala sa katawan. Ang Diyos ang siyang nakakaalam. 14 na taon na ang nakalipas. Ang lalaking ito ay inagaw pa itaas sa ikatlong langit. May alam kong isang lalaki. Kung ito ay sa katawan o wala sa katawan, hindi ko alam. Ang Diyos ang nakakaalam. Siya ay inagaw pataas sa paratiso at nakarinig ng mga salitang hindi makiligas. Hindi ito pinatay pulot na sabihin sa tao. Oo, mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa isang tao na pumaitaas sa ikatlong langit at binabanggit, mga kaibigan, sa banal na kasulatan na binabanggit ni Apostol Pablo ang patungkol sa ikatlong langit. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, tatlo ang tinutukoy na langit ni Apostol Pablo na kung saan ang isang, mga kaibigan, ay mas mataas kaysa sa dalawa. At ang pinakamataas, mga kaibigan, ay ang binabanggit ni Apostol Pablo kung saan kanyang dinidescribe ang patungkol sa pangatlong langit. Ang tanong ay, ito ba ang tinatawag na paradise? Ang personal dwelling place ng ating Panginoong Diyos? Kung ating titignan, mga kaibigan, oo, ito nga ang pinakasagrado na lugar sa buong universo. Ang passage na ito, mga kaibigan, ay nagbibigay sa atin ng isang konsepto patungkol sa langit na ito ay punong-puno ng kadalisayan at kabanalan. Ang mga salita, mga kaibigan, na binabanggit doon ay sobrang banal. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng paradise na binabanggit, mga kaibigan, sa Bagong Tipan, sa Grego, mga kaibigan, ay paradisos na ang ibig sabihin ay garden. Nagre-represent ito, mga kaibigan, ng garden ng ating Panginoon sa langit. Ang paradise, mga kaibigan, ay ang ultimate destination ng lahat ng mga makasalanang tao na nagpakumbaba at lumapit sa ating Panginoon sa paglilinis ng kanilang mga kasalanan at preserve ang buhay ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang libro, mga kaibigan, ng Revelation ay kanyang inintroduce sa atin ang area na tinatawag na mid-heaven or the midst of heaven. Sa aking kaisipan, mga kaibigan, ito ay dinidescribe niya ang mga bagay patungkol sa mas malaking area na kung saan iba't ibang mga nilalang ang pumapasok dito at umaalis. Ang sumusunod, mga kaibigan, na verses ay ini-express dito ang mga makapangyarihang nilalang na nagpoproklama sa mid-heaven. And I looked and I heard an angel flying through the midst of heaven, literally mid-heaven, saying with a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because of the remaining blast of the trumpet of the 3 angels who are about to sound." Na ito ay binabanggit sa Revelations 8 verse 13. Ngunit kung ating titignan, mga kaibigan, ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan ng ating Panginoon na gamitin ang kanyang mga mensahero sa pamagitan ng mga tulong ng mga anghel, ang mga tao na gagamitin ng ating Panginoon upang tapusin ang huling mensahe ng kaligtasan sa buong sanlibutan. At kung ating makikita, mga kaibigan, ang layers ng langit, ang mid-heaven, mga kaibigan, ay tumutukoy sa mga planeta at mga between na kung saan ay dito sila nakalagay. Ang tanong naman, mga kaibigan, ano naman
ang first heaven. Halos lahat mga kaibigan ng mga naninirahan sa lupa ay pamilyar sa langit na ito. Ang first heaven. Ito ang lugar mga kaibigan kung saan nakikita natin ang mga eroplano at mga ibon na lumilipad. Oo mga kaibigan, ito ang ating atmosphere. Ngunit napakabuti talaga ng ating Panginoon na ang mga nananahan mga kaibigan sa third heaven, ang mga angels o sa Grego mga kaibigan, binabanggit silang mga messengers, ay pumaparito sila sa lupa upang tulungan tayo na mas makilala natin ang ating tagapagligtas na si Jesucristo. Dahil binabanggit mga kaibigan sa Filipos, tayo ay hindi taga-lupa, kundi tayo ay taga-langit. Filipos 3 verse 20-21. Subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Mula rooy hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Jesucristo, ang ating tagapagligtas. Sa pamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang malulhati. Oo mga kaibigan, ito ang nais ng ating Panginoon, ang kanyang panukala, kung kaya ibinigay niya mga kaibigan ang kanyang bugtong na anak upang tayo isagpin sa makasalanang mundong ito. Ang tanong ay, ano ang pinagkaiba ng ating mundo sa langit na bayan? Mga kaibigan, ang ating mundo ay corrupted ng kasalanan. Tayo mga kaibigan ay naging alipin ni Satanas, habang ang langit mga kaibigan ay ang bayan na kung saan nandito ang ating Panginoon. At kung tayo ay para sa ating Panginoon, hindi tayo para sa mundong ito, kundi tayo ay para sa langit na bayan. Dahil ang totoong tirahan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo ay nasa langit na bayan. Ngunit ang kagandahan nito mga kaibigan, habang tayo ay nandito sa lupa, ang ating Panginoon ay sinasamahan tayo sa lahat ng ating landasin sa mundong ito upang gamitin tayo na i-reach out ang mga tao na nalulugmok sa kadiliman. Nais kasi ng ating Panginoon na kung maaari ay 100% ng mga tao sa buong mundo ay mamanahin ang langit na bayan. Kaya nga naman nais niya mga kaibigan, oo, na ikaw ay makapili niya sa langit na bayan. At ang tanong ay, bakit nga ba napakaganda ng langit na bayan? Dahil ang kagandahan mga kaibigan ay hindi nanggagaling sa architectural design o sa anumang musika na mapapakinggan natin doon, kundi ang nagpapaganda mga kaibigan sa langit ay ang presensya ng ating Panginoong Diyos, ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo na lubos-lubos na nagmamahal sa iyo at may malaking panukala sa iyong buhay, na ikaw mga kaibigan, nung naipanganak sa mundong ito ay hindi aksidente, sapagkat ito ay panukala ng ating Panginoon na manahin mo ang langit na bayan kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang langit ay hindi langit kung wala dito ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kaibigan, tayo magpasalamat na dito pa lang sa lupa ay pwede na natin maranasan ang langit, ang kaligayahan ng langit kapag nanahan si Jesucristo sa ating puso. Ay ito mga kaibigan ay langit na pakiramdam, sapagkat ang lubos na kaligayahan natin ay ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman mga kaibigan, kung tayo man ay nalulungkot, nalulumbay, nais ng ating Panginoon na papasukin mo siya sa iyong puso, sapagkat nais niya na maranasan mo ang langit, ang pakiramdam ng kaligayahan ng langit na si Jesucristo ay nasa ating puso. Kaibigan, tumutugon ka ba sa paanyaya ng ating Panginoong Diyos? Hinihintay ka niya.